Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Abril. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, napagpasyahan ng mga magulang ni Abril na ipadala siya pansamantala sa probinsya dahil na rin sa kakapusan ng pera. Kahit labag sa kagustuhan nito, wala rin siyang magagawa. Minor de edad lamang, walang kakayahang magganap ng trabaho. Abril, alam kong mahirap ang malayo sa amin ng nanay mo. Pero ito ang mas makakabuti para sa'yo. Hindi ka na namin kayang pag-aralin. Sana maunawaan mo. Ang inaalala namin ay ang kapakanan mo lang. Wika ng ama na si Ernesto. Naunawaan ko po, tay. Alam ko naman kung gaano kahirap ang buhay dito sa syudad eh. Kung yun po ang mas makakapagpagaan ng buhay niyo ni nanay, sang-ayon po ako. Tugon ni Abril. Maraming salamat anak ha. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makaluwag kami ng nanay mo, kukunin ka namin uli. Siguro tay kapag meron na akong trabaho, saka na ako uuwi sa inyo. Huwag kang mag-alala tay. Mag-aaral ako mabuti doon para makahanap ng magandang trabaho. Napayuko si Mang Ernesto. Hinawakan sa balikat ang anak. Ikinalulungkot ko anak ha. Pero napakalayo ng paaralan mula sa lugar ng Lolo Elpidio mo. Kaya mukhang imposibleng makapag-aral ka. Kung sa layo lang tay, walang problema sa akin eh. Ang mahalaga makapagtapos ako. At kahit papano, makatulong sa inyo ni nanay. Napailing na lang si Mang Ernesto dahil talagang determinado si Abril na makapagtapos ng pag-aaral. Nang mga sumunod na araw, hinatid ng ama ang binata sa pantalan. Pinasabay ito sa isa nilang kakilala dahil hindi pa siya pwedeng bumiyahing mag-isa. Pagdating sa pantalan, susunduin naman ito ng kanyang pinsan na si Lucio. Kilala ito ng binata. Minsan nang nagpunta ang pinsan sa Maynila upang makapaghanap ng trabaho. Isang buong araw ang naging biyahe ni Abril. Nang dumating sa pantalan ng Katiklan, nanibago ang binata dahil halos walang tao sa lugar. Wala ring nakatayo sa paligid, maliban na lang sa mga gusaling itinayo ng pamunuan ng pantalan. Napansin din ni Abril na iilan lang ang pasaherong bumababa sa lugar na yon. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa makita na nito ang pinsan. Oy Abril, ang laki mo na. Buti nakarating ka ng ligtas. Oo, Manong Lucio. Buti hindi naging mahirap yung biyahe ko. Hindi pa naman ako sanay sumakay ng barko. Teka, bakit parang walang tao sa pantalan? Pansin ko din ilang pasahero lang yung bumaba. Ganun talaga minsan dito, Abril. Wala gaanong tao ang bumababa sa pantalan na to. Medyo malayo sa syudad eh. Ang iba, doon sa Iloilo bumababa. Eh bakit pala ako dito pinababa ni tatay? Kasi malapit lang dito ang bahay natin. Halika na. Nandun na sa labas yung sasakyan nating kabayo. Kabayo? Akala ko ba Walang motor dito. Kaya nga nag-aalaga kami ng kabayo eh. Para may masakyan pag pupunta kami sa bayan. Kung sakali naman na meron kang makitang motor, ilan lang ang nagmamay-ari nun. Hindi kagaya sa Maynila. Halos lahat yata may sariling motor na eh. Hindi na umimik si Abril. Alam niyang ganitong buhay ang madadatnan. Kaya naman bago pa umalis ng tahanan ang ama, tinanggap na ng binata ang maaaring kahinatnan. Sakay ng kabayo, tinahak ng dalawa ang daan paakyat ng kabundukan. Medyo malayo ito mula sa pantalan at habang pataas ng pataas, natatanaw ni Abril ang malawak na kapatagan sa paanan ng bundok. Alam ng binata na ito na ang simula ng pagbabago ng buhay. Huminto ang sinasakyang kabayo sa tapat ng isang maliit na kubo. Nagtaka si Abril kung may nakatira doon.
Dahil kung titignan ito mula sa labas, halos hindi mo pagkakamalang may bahay. Sira na ang dingding, bali din ang ilang haligi at halos nakatagilid na. Manong, meron pa bang nakatira dyan sa kubo? Ito, oo naman. Bakit mo na itanong? Tignan mo yung itsura oh. Halos matutumba na yan eh. Sino naman ang titira sa... Hindi natapos ni Abril ang sasabihin. Biglang nagsalita ang isang matanda. Ako ang nakatira dito. Bakit? Hindi ka pa ba nakakatulog sa ganitong uri ng bahay? Natahimik si Abril. Niyuko na lang ang ulo. Alam ng binata na nakakainsulto ang tanong niya. Nga pala si Lolo Elpidio, tsuy ng tatay mo. Nakakatandang kapatid ng Lolo Manuel natin. Ikaw ba ang anak ni Ernesto? Mukhang hindi nasabi ng tatay mong tungkol sa lugar na pupuntahan mo ha. Pagpasensyahan mo na ang muntikong tahanan. Halika, pumasok na muna tayo sa loob. Naglakad ang matanda papunta sa likod ng kubo. Nagulat naman si Abril dahil may malaking bahay sa bandang ibaba. Hindi niya ito nakita dahil bukod sa palusong, natatakpan din ito ng malalaking puno ng pili. Yung kubong nakikita mo sa taas, tirahan ng mga alaga naming aso. Ito naman ang mismong bahay ni Lolo Elpidio. Halika, tumuloy ka, Abril. Tahimik na pumasok ang binata sa bahay. Namangha ito sa napakagandang dekorasyon sa loob, lalo na ang munting halaman na itinanim sa munting paso. Pinagmasdan ito ni Abril. Namangha ang binata dahil noon pa lang siya nakakita ng maliit na puno ng sampalok na namumunga. Bonsai ang tawag sa mga yan, Abril. Libangan ni Lolo Elpidio kapag wala siyang ginagawa. Halika, ilagay mo muna yung gamit mo dito sa kwarto. At mamaya, ayusin natin ang tutulugan mo. Hindi nakapagsalita si Abril dahil pinagmamasdan ito ng matanda habang kumikilos sa loob ng bahay. Pagpasok nito sa silid, saka palang nakapagsalita ang binata. Sa palagay ko, strikto si Lolo Elpidio no. Panay yung titig sa akin eh. Halos hindi umalis ang tingin eh. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, bulag si Lolo Elpidio. Bulag? Paano niya nalaman na anak ako ng tatay ko? Malakas ang pangdama ni Lolo. Nakikilala niya ang isang tao sa pamamagitan ng boses lang. Alam niya rin kung dayo o kung mag-anak ang kaharap. Talaga? Paano niya nagagawa yun? Babaylan si Lolo Elpidio. Abril, maniwala ka. Mahigit 70 taong gulang na siya. Ganun na siya katanda? Oo, pero kahit ganun, hindi mo makikitang nangihina siya. Kung minsan, nagsisibak pa nga ng kahoy. Yan naman ang kalokohan, Manong. Bulag na nga yung tao, matanda pa. Paano makakapagsibak ng kahoy yun? Niloloko mo yata ako eh. Nasa iyo kung ayaw mong maniwala. Pero dito ko din titira eh. Kaya siguradong makikita mo rin ang lahat ng sinasabi ko. Halika, labas muna tayo nang makakain ka. Matapos ilagay sa silid ang mga gamit, nagtungo sa kusina ang dalawa upang kumain. Inasikaso naman sila ng matandang babae. Hindi ito nagsasalita, pero batay sa reaksyon ng muka, napagtanto ng binata na napakabait nito. Sino naman yung matandang babae, Manong Lucio? Ayon ba si Aling Sima yan, mabait yun. Katiwala ni Lolo Elpidio at katulong kapag nanggagamot. Napahinto ang binata sa pagkain nang marinig ang sinabi ni Lucio. Teka, nanggagamot si Lolo Elpidio? Kailan pa? Matagal na, Abril. Hindi pa tayo pinapanganak. Nanggagamot na yan. Gaya ng sinabi ko, babaylan si Lolo Elpidio.
Alam mo, habang tumatagal yung pag-uusap natin, ang dami kong nalalaman. Hindi lang yan ang malalaman mo. Basta ang sasabihin ko lang sa'yo, Abril, kung ano man ang makikita mo, tumahimik ka na lang. Bagaman hindi alam ng binata ang ibig sabihin ng pinsan, pinili niya na hindi umimik. Inobserbahan ang susunod na magaganap. Pagsapit ng gabi habang nakaupo sa atangan ng bahay, kinausap ni Lucio ang binata dahil ramdam nito ang paninibago sa pinsan. Alam kong naninibago ka, pero hindi magtatagal masasanay ka din. Ang mabuti pa para maaliw ka, bukas samahan mo ako. Manguha tayo ng itlog ng mga itik sa palayan. Sige po, hindi ko pa nagagawa yan eh. Maraming gawain dito sa bukid, Abril ha. Siguradong matatanggal ang bagot mo dito. Mabilis na lilipas ang araw. Teka, hindi pala nasabi sa akin ng tatay mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Kailangan nilang mag-ipon ni nanay kaya pinatigil ako eh. Hindi nila kayang tustusan yung pag-aaral sa sekundarya. Ganun ba? Kung sabagay kapag nasa Maynila ka, mahirap mag-aral. Lahat ng naroon binibili. Tapos kailangan mo pang gumising ng maaga para hindi ka mahuli sa klase mo, di ba? Kung sa akin wala namang problema ang pagising ng maaga. Ang totoong inaalala ko, yung gastos. Mahirap ang buhay sa Maynila, Manong ha, lalo na ngayon. Si tatay lang mag-isa ang nagtatrabaho. Mabuti na lang, nandito ako para kahit papano makabawas sa alalahanin nila nanay. Hanga ako sa iyo, Abril ha. Kaya mong isakripisyo ang sariling kinabukasan para sa mga magulang. O siya, matulog na tayo. Kailangan natin gumising ng maaga bukas eh. Kung hindi, wala tayong aabutang itlog. Pag-uusap ng dalawa. Bagyang nasabik si Abril sa sinabi ng pinsan. Ito ang unang pagkakataon na mararanasan niyang gumawa ng mga gawain sa probinsya. Kinabukasan, maagang bumangon ang dalawa. Madilim pa lang, nagpunta na ang mga ito sa palayan. Saktong papasikatang araw nang makarating sila. Nagkalat ang napakaraming itlog pero wala na ang mga itik. Kaninong mga itik to, Manong? Baka mapagalitan tayo ng may-ari. Walang nagmamay-ari sa kanila, Abril. Kumuha ka lang ng kaya nating ubusin ha. Itira natin para sa susunod ang iba. Natuwa ang binata dahil doon pa lang nito naranasan na manguha ng libreng itlog para iuwi sa kanilang bahay. Tinuruan naman ito ni Lucio kung paanong magsibak ng panggatong at mag-igib ng tubig. Wala namang problema si Abril sa gawaing bahay dahil sanay ito sa Maynila. Araw-araw ganito ang ginagawa ng dalawa. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, aniya na ng palay ng mga oras na yon at saktong magpapagapas ang kanilang kapitbahay. Malayong kamag-anak ito nila Lucio. Ayaw niya nang ibigay sa ibang tao ang gawain, kaya mga pamangkin at pinsan na lang ang pinapagapas. Unti-unting natuto si Abril sa lahat ng gawain. Hanga si Lucio dahil ni minsan, hindi niya ito narinig na magreklamo. Nagpatuloy si Abril sa mga ginagawa na tila nililibang ang sarili. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, merong kamanghamanghang masasaksiyan. Isang hapon, kakatapos lang hakutin ang mga tuyong kahoy, isang pamilya ang dumating. Alam ni Abril na mula pa sa syudad ang mga ito dahil bumaba sila sa magarang sasakyan. At dahil walang ibang tao, siya ang napagtanungan ng mga panauhin. Hinanap ng mga ito si Lolo Elpidio. Kagad namang tinawag ng binata si Lucio. Ngunit abala ito sa balon. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi sabihan si Lolo Elpidio. Papasukin mo sila. Kanina ko pa inaantay ang mag-anak na yan. Nagulat si Abril sa sinabi ng matanda.
Nagtataka dahil wala namang nabanggit sa kanila si Lucio na may darating na panauhin. Hindi na nagtanong pa ang binata. Sa halip pinatuloy nito ang mag-anak. Naupo ang mga ito sa sala habang inaantay na lumabas ang matanda. Inalalayan ito ni Abril. Pinaupo sa tapat na mga bisita. Bakit ang tagal niyong dumating? Alam niyo bang kanina pa ako nag-aantay? Ikaw babae, sabihan mo ang asawa mong lumabas kung walang pananalig sa gagawin mo. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Nalaman nito na hindi naniniwala ang panauhing lalaki. Paano niyo po nalaman, Tatang? Maaari bang sekreto ko na lang kung paanong nakarating sa akin ang bagay na yon? Alam nyo, ang sakit na pinakamahirap gamutin, walang tiwala. Minsan, hindi na ito napapagaling at kahit gaano pa kalaki ang ibayad nyo, walang makakapagpagaling nito. Alam ko po, Tatang. Pero naniniwala po ko na kaya niyong pagalingin ang anak ko. Pakiusap po, tulungan niyo kami. Iba ang paniniwala sa pagtitiwala. Kung naniniwala ka lang, ibig sabihin, meron ka pa ring pag-aalinlangan. Pero kung magtitiwala ka, buo ang pananalig mo at alam mo sa iyong sarili na mapapagaling ko ang batang ito nang walang pag-aalinlangan. Naparito po ko dahil naniniwala at nagtitiwala ko sa sinabi ng kakilala ko na kaya niyo po kaming matulungan. Kaya pakiusap po, pagalingin niyo po ang anak ko. Ihiga mo ang bata sa katre. Hiling tayo sa may likha ng paggaling. Hihiling. Ibig sabihin kagaya ka din ng iba. Hihiling pa ng kagalingan mula sa ibang nilalang. Akala ko ba mahusay kang manggagamot? Sino nagsabi sa iyong ako ang nanggagamot? Para sa kaalaman mo, kasangkapan lang ako ng amang may likha at ng kalikasan. Daan ako ng mga elemento at ng Diyos. Ang kapangyarihan ko o kahit ng sinong manggagamot sa mundo, nagmumula sa Ama. Gayon, kung wala kang pananalig, dahil hindi nagmumula sa akin ang kapangyarihan, hala sige, dalin mo ang anak mo. Maghanap kayo ng manggagamot na may sariling kapangyarihan. Halika na, nagsayang lang pala tayo ng oras dito. Binuhat ng mag-asawa ang kanilang anak. Bago pa man makalabas ng tahanan nila Lolo Elpidio, muling nagsalita ang matanda. Sa oras na ilabas nyo ang batang yan sa pinto ng tahanang ito, huwag nyo kong sisisihin kung magbubuhat kayo ng puno ng saging. Dito na umalma ang ama ng pasyente. Dali-dali nitong nilapitan si Tatang Elpidio. Hinila sa kwelyo ng damit. Anong sinasabi mo, tanda? Kung hindi ka makakatulong, wag mo takutin yung asawa ko. Saktong dumating si Lucio. Nakita ang nangyayari. Hoy, bitawan mo ang lolo ko. Hindi siya nagsisinungaling. Sa oras na ilabas niyo ang bata sa pintong yan, makikita niyo ang bagay na ipinalit ng elementong kumuha sa kanya. Binitawan ng lalaki ang damit ng matanda. Dahil napagtanto nito, mas mabigat nga ang katawan ng kanilang anak. Kung ganon, anong dapat namin gawin? Hindi ba wala kayong pananalig? Dahil hiram lang ang kapangyarihan ko. Bakit ka nagtatanong sa akin kung anong dapat mong gawin? Maaring nagkamali ako. Pati yung asawa ko nanghusgahan kayo kaya pakiusap. Pagalingin niyo po yung anak namin. Huwag niyo na pong tignan yung mali naming nagawa. Maawa po kayo sa bata. Gaya ng sinabi ko, hindi na yan ang anak niyo. Lucio, ihanda mo ang kabilang silid. Ikaw naman, Abril, kumuha ka ng banig. Ibabalot natin ang bata. Mabilis na kumilos ang dalawa upang sundin ang utos ng matanda. Pagbalik ng mga ito, inutusan ng matanda ang mag-asawa na ibalot sa banig ang katawan ng bata at ipasok sa silid na inihanda ni Lucio. Abril, halika na sa baba. Abangan natin ang batang ilalaglag ni Lolo. Ano?
ilalaglag yung bata. Seryoso ka ba? Oo na, halika na, bilisan mo. Dali-daling pumunta ang magpinsan sa binata ng silid. Saktong nakabukas na ito at hawak na ng mag-asawa ang katawan ng bata. Inabot nila ito kay Lucio na dahan-dahan namang kinuha ng binata. Lucio, ilapag mo yan sa lupa. Dahan-dahan buksan. Sinunod ng binata ang utos nito. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ni Abril nang makitang puno ng saging ang ibinalot sa banig. Saan napunta yung katawan ng bata? Pakinggan natin ang sasabihin ni Lolo. Maging ang mag-asawa, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Simula pa lang, wala nang anak nyo. Nang mag-umpisa siyang magkasakit, napalitan na siya ng mga elementong kumuha sa kanya. Kung ganun, Manong, ano pong pwede nating gawin? Mababawi pa po ba yung anak namin? Maaari nating ibalik ang anak nyo, ngunit may malaking kabayaran. Kahit magkano ho, handa po ako magbayad ng mahalaga, may balik sa amin ang anak ko. Ikinalulungkot ko, pero hindi pera ang tinutukoy ko. Buhay kapalit ng buhay. Kung gusto nyong mabawi ang anak nyo, kakailanganin mong mag-alay ng buhay na katumbas ng buhay niya. Paano ko naman gagawin yun? Kailangan kong pumatay ng bata. Unawain mong mabuti ang sinasabi ko. Buhay kapalit ng isa pang buhay. May sinabi ba kung kailangan mong pumatay? Kung ganun, ano po bang ibig niyong sabihin? Pasensya na ho. Wala ako sa wisyo para makapag-isip ng tama, Manong. Ang ibig sabihin ng mga umalagad, kung gusto mong makuha ang anak mo, ialay mo ang buhay niya. Ipangako mo sa kanila na magiging kapaki-pakinabang ang buhay ng bata sa mundong ito at hindi mo sasayangin ang ikalawang pagkakataong ibibigay nila sa iyo. Kung ganun ho, pinapangako ko po, Manong, magiging makabuluhan ang buhay ng anak ko. Hindi ko sasayangin ang ikalawang pagkakataon para sa kanya. Bilisan mo. Sunduin mo ang bata sa gitna ng kabundukan. Magdala ka ng tuyong kumot. Paniguradong nilalamig na siya. Lucio, Abril, samahan niyo ang Ginoo. Doon malapit sa tuburan. Alam ko ang lugar na yan, Lolo. Kami na ho ang bahala. Dali-daling pinuntahan ng magpinsan ang lugar na sinasabi ni Mang Elpidio. Kasama ang mag-asawa at hindi nga ito nagkamali. Sa hindi kalayuan, nakita ang isang paslit, basang-basa sa ulan at umiiyak. Ito nga ang anak namin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Naibalik niyo siya. Halika na, bumalik na tayo, Manong. Sagrado ang lugar na ito para sa kanila. Tama na ang pagpapasalamat. Sige, tara na. Ayoko magambala ang pagpapahinga nila. Habang naglalakad pa uwi, kinausap ni Abril si Lucio. Nagtataka ito kung paanong napunta ang paslit sa gubat at kung paano itong napalitan ng puno ng saging. Gawa yon ng mga aswang, Abril. Mabuti na lang at maraming kaibigan si Lolo dito sa gubat. Oo nga eh. Parang natatakot tuloy ako sa kanya. Bakit ka naman matatakot? Wala ka namang ginagawang masama ah. Kasi may mga kaibigan siyang engkanto eh. Parang ayokong makagawa ng kasalanan sa kanya. Mabait si Lolo, maniwala ka sa akin. Halika na nga. Basang-basa na ako eh. Ilang sandali lang nakarating ang dalawa sa tahanan ng matanda. Nagpaalam na rin ang mag-asawa kasama ang nawawalang anak. Labis ang pagpapasalamat ng mga ito dahil natulungan sila ng matanda. Habang nagliligpit ng mga gamit, hindi maiwasan ni Abril ang magtanong. Manong Lucio,
paano nalaman ni Lolo Elpidio yung kinaroroonan ng bata? At saka paano nangyari yun? Yung naging saging yung katawan niya? Gaya ng sinabi ko sa'yo, gawa ng mga aswang ang pagpapalit ng katawan ng bata. Kung paano nilang ginawa yon, hindi ko rin alam eh. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagulat ang dalawa dahil biglang sumagot si Lolo Elpidio. Gusto mo bang matutunan kung paano kong ginawa yun, Abril? Pwede kitang turuan. Kung gusto mong maging estudyante ko, walang problema. Minsan na akong inalok ni Lolo pero hindi ko kaya eh. Saka ang hirap ng pagsasanay. Pero ikaw subukan mo, baka sakaling makayanan mo. Hindi rin po ako sigurado pero ang totoo niyan, natatakot ako eh. Baka kung anong mangyari sa akin. Hindi kita pinipilit, pero bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip. Kung mapagtanto mo na ang lahat, saka mo ko kausapin. Lucio, alalayan mo ko papasok sa silid. Wika ng binata. Buong gabing pinag-isipan ni Abril ang sinabi nito. Kaso nga lang buo ang loob ng binata. Alam niyang mabigat ang responsibilidad ng isang manggagamot na kagaya ni Lolo Elpidio. Lumipas ang mga araw. Panay ang dating ng mga pasyente sa tahanan. Kung minsan, sila pa mismo ang nagpupunta sa tahanan, lalo na kung hindi na nakakalakad ang pasyente. Si Lucio ang nagsisilbing alalay ni Lolo Elpidio sa paglalakad, samantalang si Abril naman ang tagabitbit na mga gamit. Ganito ang naging bagong gawain ni Abril hanggang sa sumapit ang 7th araw. Ano, Abril? Handa ka na bang tanggapin ang mga aral na ituturo ko? Natatakot ako, Lolo. Baka ikamatay ko yan eh. Ikamatay. Walang namamatay sa mabuting gawain, iho. Kung mabuti ang hangarin mo sa pag-aaral, gagabayan ka ng mga umalagad at pagpapalain ng amang may likha. Huwag kang tumulad sa akin, Abril. Natakot akong harapin ang responsibilidad ng isang manggagamot. Dahil alam kong hindi kakayanin ng isip ko ang lahat ng bigat na dala ng tungkulin. Pasensya na po, Lolo ha. Yan din po ang kinakatakot ko eh. Hindi ko po matatanggap ang pagtuturo nyo. Patawad. Walang problema. Eto, gamitin mo ang libreta, pag-aralan, para kung sakaling bumalik ka na sa mga magulang mo, kahit papano may alam ka na, siguradong magagamit mo ang mga ito sa syudad. Matagal pa ako makakabalik sa syudad, Lolo eh. E di habang nandito ka, pag-aralan mo muna ang nilalaman ng libreta. Ito ang ginawa ni Abril. Hanggang sa hindi na malayan, unti-unti na siyang natututo. Kalaunan ay nakakapanggamot na. Akala ko ba ayaw mong matuto dahil natatakot ka? Pero tignan mo ang sarili mo. Maya-maya ikaw ang humahalili sa akin. Yan din po yung inakala ko eh. Pero totoo ang sinabi nila. Kung para sa'yo, kahit anong gawing pag-iwas, doon ka pa rin pupunta. Ilang taon nang lumipas, tuluyang tinanggap ni Abril ang pagiging manggagamot. Kalaunan, humalili kay Lolo Elpidio. Naging magaling na manggagamot at bago mamatay ang matanda, sinalin nito ang kakayahan kay Abril. Sa edad na 20, kinilala si Abril sa bayan bilang magaling na manggagamot. Hanggang sa nagpasya na bumalik ng Maynila, sa kasamaang palad, hindi na natagpuan ng mga magulang. Hinanap ni Abril ang mga ito hanggang sa napag-alaman, patay na ang kanyang ina at ang tatay may sariling pamilya. Hindi na nagabala ang binata na hanapin ng ama. Pinagpatuloy nito ang panggagamot sa syudad. Nung una ay nahirapan si Abril, ngunit kalaunan, lumaganap sa syudad ang kakayahan hanggang sa dumami ang parokyano ni Abril.
Kasabay ng pag-angat sa larangan ng panggagamot, dumami ang mga naiinggit. May mga taong harapang sinisiraan si Abril, ngunit hindi ito naging hadlang upang makatulong sa mga nangangailangan. Ni Sainagap, hindi inakala ni Abril na magiging isang manggagamot. Ngunit ganun pa man, naging masaya ito sa kinalabasan ng kanyang kapalaran, lalong-lalo na kapag meron siyang nakitang nakangiti matapos matulungan. Kalaunan ay nagkaroon ng pagkakataon si Abril na makapagtapos ng sekundarya. Hindi nito alintana ang kanyang edad. Wala din siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao dahil mas mahalaga sa kanya ang pangarap na makapagtapos. Nakakuha ng magandang trabaho si Abril. Kahit papano pinagsasabay nito ang panggagamot at pagiging CQ sa isang kilalang mall sa Kamaynilaan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nanggagamot si Abril. Bagaman may sariling pamilya, hindi ito naging hadlang upang matupad ang sinumpaang tungkulin sa ama na iniwan sa kanya ni Lolo Elpidio. Nagpapasalamat din siya sa ama. Kung hindi siya pinadala sa probinsya, siguradong walang direksyon ng buhay at hindi niya rin malalaman na siya ay apo ng isang babaylan. Bagong istorya pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa bertud ng dila ng aswang. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ronnie. Taong 1980. Naga. Naging usap-usapan ang tungkol sa lalaking kumakatay ng aswang. Nabuhayan ang lahat ng marinig ito. Nakasilip ng pag-asa na may magtatanggol laban sa nilalang. Pero taliwas ang paniniwala ni Tio Ruben dahil aniya aswang din ang mangangatay at pumapatay ng tao. Kamakailan lang lumipat ng lugar si Ronnie, 15 anyos pamangkin ni Tio Ruben. Tubong sikihorang binata, pero dahil walang pagmamahal na natanggap sa amang Lasengo, nagpa siya na manuluyan sa poder ng Chewin. Ito rin mismo ang kumuha sa kanya. Pagkarating sa tahanan, ang usapan tungkol sa mga ngatay aswang ang bumungad. Hindi bago para sa binata ang ganitong usapin dahil maraming naglipana kahit doon sa pinanggalingang lugar. Ang nakaagaw lang ng atensyon, ang sinasabing tao na kumakatay, lalo pat binanggit ng Chewin na may lahi itong aswang. Walang buntis sa bahay na ito. Pero kahit papano makakatulong ang ganitong pamamaraan para alertuin ng nilalang na handa tayo laban sa kanila. Maglalagay ako ng itak sa ilalim ng katre para kung sakaling may maglakas ng loob, may panlaban ka. Marunong ka naman sigurong humawak ng patalim, ano? Wika ni Tio Ruben. Opo, namasukan din ako bilang mangangatay sa karniyan eh. Tio, gaano po ba kadelikado mga aswang? Doon kasi sa Sikihor meron din. Meron ba silang pagkakaiba? Walang kaibahan. Pare-pareho lang ang mga nilalang na yan. Kung hindi mananakot, pumapatay. Kaya itong tahanan marami talagang patalim kahit saang sulok eh. Ilang beses na rin akong pinasok. Ito mga peklat sa katawan ang magpapatunay. O siya, matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas sa pinapasukan ko. Subukan lang natin kung matatanggap ka ba roon. Paglabas ng tiyuhin, hindi kaagad nakatulog si Ronnie. Ngayon ang unang gabi sa ibang tahanan, kaya binusog muna ang mga mata sa pagtingin para maging pamilyar. Bagyang binuksan ng bintana para kahit papano may hangin na pumasok. Nakaharap ang bahay sa malawak na palayan. Madilim ng sandaling ito dahil makulimlim ang kalangitan. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang anino ng lalaki may bitbit na mahabang patalim. Mabilis itong bumaybay ng daan hanggang sa makarating sa dulo
bahaging hindi maaabot ng tanaw. Kunot noong napatitig ang binata, iniwanan na rin ang pansin. Sumapit ang umaga, nagtungo sila ng Chewin sa pinapasukan nitong panaderya. Balak din sanang ipasok, pero hindi tumatanggap ng karagdagang trabahador. Naupo na lamang sa tabi si Ronnie. Inantay ang oras ng uwian ni Tio Ruben. Habang tahimik sa isang sulok, napukaw ang atensyon ni Ronnie sa lalaking nakatayo malapit sa paradahan ng jeep. Ordinaryo lang ito kung titignan, pero kung pagmamasdang maigi, makikilalang meron pang ibang katauhan. Si Ronnie, hindi lang isang binatang namasukan dati sa katayan ng karne. Lumaki siya sa lugar kung saan nananahan ang ilang albularyo, manggagamot, manunugis ng aswang at antingero. Madalas kausap ang mga alagad ng lihim na karunungan, kaya kahit papano may natutunan din sa mga ito. Iba't ibang lahi ng aswang na rin ang sumalakay sa dating tirahan, kung kaya't may ideya na sa amoy. Nagmamadaling umalis ang lalaki nang makita siyang nakatingin. Ilang beses lumingon sa kanyang kinalalagyan at ang kilos nito ay kaduda-duda. Sa pagsapit ng uwian, gulat ang bumungad nang maabutang wasak ang parte ng tahanan. Wala nang buhay ang alagang biik, maging ang mga manok. Ang nakapagtataka, walang anumang sugat sa katawan ng mga ito. Sinuri ni Tio Ruben ang paligid. Nagtanong-tanong sa mga kapitbahay, pero dahil may distansya wala ring nakapansin. Habang inililibing ang mga alagang hayop, hindi maiwasang maisip ni Ronnie ang tungkol sa lalaki kanina. Pinagtagpi-tagpi ang mga kaganapan. Hindi sigurado, pero naghihinala na baka may kinalaman nito sa nangyari. Binalikan ng binata sa alaala ang minsan nang napag-usapan kasama ang kakilalang manunugis. Ayon dito, may pag-uugali ang nilalang. Pupuntiryahin ang taong makakapansin ng kakaiba sa kanya. Magiging banta ito para sa kanila, kung kaya't sasalakayin ang taong iyon. Dito na rin naintindihan kung bakit siya palaging pinapaalalahanan ng manunugis na huwag direktang tititig sa aswang. Dahil sa sandaling magkamali ng pagkaunawa, posibleng umatake ito. Oh, bakit parang tumahimik ka dyan? May problema ba? Napaisip lang ako, Tio. May nakita akong tao eh. May lahing aswang yun. Hindi ako magkakamali. Doon sa harapan ng panederyang pinasukan niyo. Tinignan ko siya eh. Kuryoso lang sa presensya niya, tapos pag uwi natin, ganito ang naabutan. Hindi kaya siya ang may gawa nun? Ano ka mo paano mo nasabing may lahi ang tao? Baka mamaya, tulisan ang nakatitigan mo. Tapos nalaman kung saan tayo nakatira kaya ito ang ginawa. May kapitbahay tayong siraulo na nakalabas ng kulungan. Maraming modus yon, isa na ang ganito. Baka siya ang nakita mo. Tinitigan mo siguro ng masama kaya nag-init ang ulo. Posible po yan, pero kung pagbabatayan ng nangyari sa mga alaga, masasabi natin may ibang nilalang na gumawa. Malusog ang biko, pati yung mga manok nyo, Tio. Kaya pala isipan kung bakit nawala ng buhay bigla. Napabuntong hininga ang Chewin. Napaisip na rin sa sinabi ni Ronnie. Pagsapit ng dilim, nagbantay sa paligid si Tio Ruben. Palipat-lipat ng pwesto sa bakuran. Pagkalipas ng ilang sandali ay nasa likod naman ng bahay. Sa puntong ito naniwala sa sinabi ng pamangkin, kung kaya't alisto sa posibleng mangyari. Mulat din si Ronnie sa katotohanan na walang kasiguraduhan na babalik ang aswang dahil batay sa kwento ng dating kapitbahay na antingero, kapag natapos na ang pambibiktima sa lugar, hindi na ito babalik pa. Depende na lang kung merong naiwang biktima. Pagdaan ng mga oras, pumasok ang Chewin. Nagpa siyang matulog dahil wala namang nangyari. Naalimpungatan si Ronnie
nang makarinig ng kung ano sa silong. Gawa lamang sa kawayan ang sahig at may ilaw sa labas dulot ng gaserang nakasabit, kaya kahit papano naaaninag ang mga bagay-bagay. Binuklat ang sakong nagsilbing sapin sa sahig. Ganon na lamang ang pagtitig sa aninong gumagalaw sa silong. Lumalakas na rin ang likha nitong ingay. Habang tumatagal, namumukaan ng binata ang nilalang na nasa silong. Walang duda, isa itong aswang. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko. Sobrang itim ng katawan. Masangsang ang amoy. Ito lang ang napansin dahil mabilis na lumipat ng pwesto. Kasunod nito, ang pagkarinig ng nakakakilabot na angil mula naman sa kabilang kwarto. Nagmamadaling pinuntahan, naabutang binabangungot ang tiyuhin. Naninigas ang katawan. Nahirapang gisingin kahit ano pa ang gawin. Lumalakas ang ungol at mas lalong tumitigas sa mga kamay. Natataranta ang binata, idagdag pa ang banta ng nilalang sa labas. Hinugot ni Ronnie ang patalim sa ilalim ng higaan, pero pinalitan ng may masipat na baril. Walang pasabing pwenesto sa sahig at saka nagpaputok. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan, dahilan para masindak ang nilalang. Matagumpay na naitaboy. Nagising na rin ang tiyuhin, napawisan na bumangon. Nang may masmasan si Tio Ruben, hindi mawala sa isipan ni Ronnie ang sumalakay na nilalang. Lahat ng aswang ay pwedeng sa silong umatake pero ang kanina, tila ba sa bahaging ito ng tahanan lamang ng bibiktima. Kung tama ako ng pagkakaalala, ang ganitong uri ng aswang ay tinatawag na maninilong. Nilalang na umaatake sa sakiting tao eh. Yung matatandang naghihingalo, nakaratay na sa banig. Pero bakit nandito sa atin? Wala namang sakitin dito, di ba? Sa halip na sagutin ang tanong, iniba ni Tio Ruben ang usapan. Parang maalam ka sa mga nilalang. Kung sa bagay galing ka sa Siquijor, may mga kapitbahay na manunugis at antingero. Tama ka, Tio. Sa tuwing hindi kami nakakaintindihan ni tatay, sa mga kakilala ko nanunuluyan eh. Pero mabalik tayo sa usapan, Tio. Parang imposibleng sumugod ang maninilong sa lugar na wala namang sakiting tao. May sakit lang kasi ang binibiktima nila eh. Siguro baka iba na ngayon. Baka ibang lahi din ng aswang ay naatake nila. Ibang nasa isip ko. Yung sinabi mo tungkol sa mga alaga natin parang tama ka nga. Aswang nga ang may gawa nun. Pagkatapos sa mga manok at ang biik, tayo namang tao ang sasalakayin. Pambihira. Talagang gustong patayin ang lahat. Sa sagot ng tiyuhin, may naramdamang kakaiba si Ronnie. Hindi na lamang masyadong pinansin. Nang mga sumunod na araw naging maayos naman ang takbo ng mga kaganapan. Hindi nagparamdam muli ang nilalang na lumusob nung nakaraang gabi. Patuloy sa pagtatrabaho si Tio Ruben, samantalang naiiwan sa tahanan si Ronnie para magbantay. Nagulat ang binata nang hindi inaasahang makita ang ama sa lugar. Tatay Rencio, paano kayo napunta dito? Sinundan niyo ba ako? Bakit naman kita susundan? Natuwa nga ako dahil kinuha ka ng tiyuhin mo. Tapos sasabihin mong nandito ako para sa'yo. Kung ganun, bakit kayo nandito? Wala ka na ron. Sarili mong isipin mo. Huwag mo na akong pansinin kung makikita mo ko. Dahil magmula sa araw na to, kay Ruben ka na. Kinalimutan na kita. Nasaktan man sa sinabi ng ama, inintindi na lamang, lalo na nang makitang may bitbit na bote ng alak. Nasanay na sa salita nitong masakit. Kaso nga lang, hindi maunawaan kung bakit naroon sa lugar, gayong malayong probinsya ang pinanggalingan. Wala rin silang kaanak, maliban kay Tio Ruben. Sa pagdaan ng mga araw napapadalas ang pagkikita ng mag-ama. Sa palengke, panaderya,
o kahit saang pamilihan. Minsang nasaksiyan ng binata ang pakikipagbasag ulo nito sa nakaalitang lasing. Gusto sanang umawat pero pinigilan ng tiyuhin hanggang sumantong sa punto na hindi na makita sa lugar. Inisip na lamang ni Ronnie na baka bumalik na ng sikihor. Kakatapos lang ng problema sa ama, pumalit naman ang kalagayan ng tiyuhin. Napapadalas ang pagsusuka, palaging pananakit ng tiyan, paninilaw ng balat, maging ng mga mata. Ipinagtapat ni Tio Ruben ang karamdaman. Aniya, matagal nang sinusumpong hindi lang ganong kagrabe. Ngayon lang din naintindihan ng binata ang dahilan ng pag-atake ng aswang nung gabi. At dahil salat sa pera, nagtiyaga sa lamang gamot na kung tawagin ay sampa-sampalukan. Ang tiyuhin na rin ang nagsabi na wag nang dalin sa doktor kung kaya't sila na lang din ang nanggagamot. Pero lumipas ang mga linggo. Lumala ang kalagayan. Nangihina. Sa banig na lamang nakaratay buong araw. Nagpang-abot ang problema dahil umaligid muli ang nilalang. Ilang beses napansin ni Ronnie ang presensya. Dumidiretso pa sa silong ng tahanan. Walang tulugan dahil sa pagbabantay. Humingi ng tulong ang binata sa mga kapitbahay tungkol dito. Pero humindi sa takot na mawaan sa sakit ng tiyuhin. Maging siya ay iniiwasan ng mga ito sa paniniwalang nawaan na rin. Walang maaasahan kung kaya't ang binata na lang din ang mag-isang lumalaban sa hamon ng buhay at sa hamon ng nilalang. Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon si Ronnie na makapagpahinga. Maimbing ang tulog ng tiyuhin. Wala ring senyales ng pag-atake ng aswang. Sa pintuan ng kwarto umidlip kung saan direktang makikita si Tio Ruben. Makalipas lang ang ilang sandali, maririnig ang pag-atungal ng isang nilalang. Hindi maintindihan dahil humihina, lumalakas. Minsan parang nasa malapitan, paminsan ay nasa malayo. Pinatay ni Ronnie ang mga ilaw sa loob. Bagyang binuksan ang bintana upang makasilip sa labas. Hindi nagtagal, natanaw mula sa unahan ang dalawang anino. Batay sa galaw ay naglalaban habang inaaninag ang mga ito. Nakilala ng binata ang isa. Ito ang nakita ng unang gabi pagdating sa lugar. Katulad ng sandaling iyon, may hawak na patalim siyang ginamit sa pagsalakay sa kalaban. Hindi nagpakampante ang binata. Nagbitbit ng armas. Kinuha ang baril kahit pinagsabihan ng tiyuhin na wag gamitin. Unti-unti itong lumalapit sa tahanan. Tinitigang mabuti ni Ronnie ang lalaki hanggang sa nakilala. Sandaling natigilan. Hindi akalaing sariling ama ang matatagpuan. Dali-dali naman itong umiwas ng tingin ng masulyapan siya. Hindi naglaon. Tuluyang napatay ang aswang. Dali-daling lumabas si Ronnie para kausapin ng ama. Kaso wala itong oras. Nagmamadaling umalis bitbit ang katawan ng nilalang. Naiwan ng binatang nagtatanong sa sarili. Sa tagal ng panahon na pagsasama sa iisang bubong, may katauhan ng ama na hindi niya nalalaman. Gayunpaman, hindi siya dismayado. Bagkus natuwa pa dahil isa itong manunugis ng aswang. Pinaliwanag ng binata ang pangyayari sa tiyuhin. Maging ito ay hindi makapaniwala. Ang buong akala, nakogalian lang ni Tatay Rencio ang paglalakwat siya sa iba't ibang dako ng mundo. Yun pala may sekretong tungkulin na ginagampanan. Kahit si Ronnie na anak, walang ideya rito dahil masyadong malinis ang kanilang tahanan sa Siquijor. Wala ni isang gamit na magsasabing manunugis. Sira ulo tong tatay mo ah. Kahit nung panahong nililigawan pa niya ang nanay mo, yung kapatid ko, palaging iniiwan. May pagkakataon pa ilang buwan bago umuwi. Sinundan ko pa yan dati sa pag-aakalang ng bababae. Kaso matinik. Ang galing magtago ng sekreto. Ikaw nga anak, walang alam mo.
Pero bakit kanya binubugbog? Bakit ka sinasaktan? May kinalaman ba ito sa tungkulin niya? Kahit hindi lasing ang init ng dugo sa'yo ikaw ba ni minsan hindi ka nagtanong sa tatay mo? Natanong ko na po kaso hindi rin nasasagot eh. Hindi ko nga matandaan kung kailan kami nag-usap ng maayos. Pero hindi ako nagtanim ng galit kay tatay. Natutuwa pa nga ako nang malamang manonogis siya kung sana sinabi niya lang nung una. Talagang nakakatawa isipin na meron kang kakilala na pumapatay sa kampo ng dilim. Kaso, ang dami pa rin katanungan sa isip ko. Hindi kaya siya yung sinasabing manunugis tapos kalahating aswang? Kaya ka siguro sinasaktan para lumayo ang loob mo at kusang umalis sa bahay. Yun sigurong paraan niya para mailigtas ka. Ay sobrang gulo. Bantayan mo na lang si Rencio. Tanungin mo nang malinawan tayo. Hindi maiwasan ni Ronnie na questionin ang sarili. Sa kabilang banda ng isipan, sumang-ayon sa chewin. Pero may parting humihiling na sana mali. Matanggap niyang manunugis ang ama. Ngunit ang malamang may lahi itong aswang, hindi siya sigurado. Malaki ang galit sa ganitong nilalang dahil minsan nang nabiktima ang ina. Magkakaroon sana ng kapatid, kaso nasawi ng gabing may sumalakay. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Nang mga sumunod na araw, muling nakita ang ama. Maayos na inimbitahan sa tahanan. Pumayag naman kahit mababakas na hindi gusto. Anong gagawin? Magtititigan lang tayo rito. Ruben, parang malapit ka na mamatay Ano, kaya pa ba? Nasa pamabahay kita, kaya umayos ka. Nasa harapan ka pa man din ng anak mo. Umaming ka nga, antingero ka ba? Nakita ni Ronnie kung paano ka makipaglaban sa aswang nung gabi. Ito ba ang dahilan kaya palagi kang umaalis ng bahay? At saka, kung ikaw ang manunugis na kalahating aswang, ito ba ang dahilan kung bakit mo sinasaktan ng bata para lumayo sa'yo? Naghihingalo ka na. Sobrang dami mo pang tanong. Akala ko natapos ang ugnayan natin sa araw na kinuha mo si Ronnie. Nasa'yo na ang pamangkin mo, kaya tantanan mo na ako. Akmang aalis na sana si Tatay Rencio nang pigilan ng anak. Tatay, gusto lang po naming malinawan. Hindi naman po ako galit sa inyo Natutuwa nga po ako nang malamang manonogis ka. At saka Rencio, dahan-dahan ka sa pananalita mo dahil hindi pa ako naghihingalo. Sagutin mo ng maayos ang bata. May karapatan siyang malaman ng katotohanan. Huwag kang maglihim sa anak mo. Bahala kayo sa buhay niyo. Pwede ba? Wala nang pakialamanan. Marami pa akong gagawin, istorbo kayo Wika nito. Hindi na nagpapigil. Dumiretso na ng alis. Ito ang huling pagharap ng mag-ama sa mga sandaling iyon. Lumipas ang ilang buwan. Wala nang nakuwang balita. Gayunpaman nararamdaman ni Ronnie na nasa paligid lang ang ama. Kung minsan sa gabi, may nasusulya pang anino sa hindi kalayuan, kahubog mismo ni Tatay Rencio. Sa loob-loob niya, hindi man aminin na meron itong pakialam, halata naman sa kilos. Sa ganitong paraan, nalinawan ang binata na mahal siya ng ama. Sa kabila ng pagmamaltratong natanggap noon, inisip na lamang na may malalim na dahilan. Nang mga panong ito lumalala na ang kalagayan ng Chewin, pumapayat. Hindi makakain ng maayos dahil sinusuka lang uli. Hanggang sa dumating ang panahon, binawian na ng buhay. Kung nakaligtas sa maninilong, ngayon ay kinakarap ang hamon ng balbal. Maraming dumalaw sa gabi ng burol, mga kapitbahay. May nagpakilalang katrabaho ng yumao, kaibigan at kakilala. Maayos na pinakitunguan ni Ronnie ang lahat. Habang lumilipas ang araw, may nagpakilalang kababata, isang lalaki na kaedad lang ng yumao. Pinatuloy ni Ronnie,
Tumutulong ito sa gawaing bahay, maging sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ito rin mismo ang nagpresentang magluto ng pagkain. Hinayaan na lamang ng binata. Ilang gabi na lang ang bibilangin ililibing na ang yumao. Dumarami ang bisita. Hindi na kaya ni Ronnie na asikasuin ng lahat. Sa puntong ito wala na ang lalaking nagpakilalang kababata. Hindi mapangalanan dahil ayaw ding magpakilala. Nawala rin sa isip nito sa dami ng gawain. Nang sumapit ang madaling araw, kakaunti na lamang ang naiwan. Mga lasing na lamang na patuloy pa rin sa inuman. May lumapit na kapitbahay, isang matanda. Sinabihan si Ronnie ng mga bagay tungkol sa pamahiin. May nakasabit kasing salamin sa sulok ng tahanan. Sa katunayan, tinakpan ng kumot pero hindi napansing nalaglag. Ayon sa matanda, masama ang maglagay ng ganitong gamit sa kasagsagan ng burol dahil posibleng makakita ng hindi inaasahang nilalang. Dali-dali namang lumapit ang binata, bitbit ang kumot pero bago matakpan, nasipat ang papalapit na halimaw. Mukha ng nilalang lamang ang makikita sa salamin. Nanlilisik ang mga mata, matulis ang mga ngipin, nakalabas ang mahabang dila, maitim ang balat. Lumingon si Ronnie, hindi makapaniwala dahil ang pinatuloy niya, isang halimaw. Tinakpan niya na ang salamin bago pa nito mapansin ang nalaman. Kasyual na lumapit at bumati pa. Minabuti ng binata na umaktong walang ideya sa katauhan nito. Kinausap ng maayos ni Ronnie ang kababata. Sinabihan na wag na munang pumasok sa kusina o lumapit sa kinalalagyan ng kabaong. Nagtaka ito, pero mabilis na nakahanap ng irarason ng binata. Nagsinungaling na ayaw lang ng kaanak na may mangialam. Habang nalalapit na ang pagtatapos ng pagbuburol, naintindihan ng lalaki at saka tumango. Sa puntong ito hindi na malaman ng binata ang gagawin. Ayaw umalis ng tao. Nakaupo lang naman sa dulo. Tahimik. Pero hindi pa rin maitatanggi ang banta. Lalo pat nakatitig lang sa kabaong. Nakahinga si Ronnie nang dumating ang ama. Walang pagdadalawang isip na sinabi ang tungkol sa bisita. Kagad nitong nilapitan ang lalaki pero mabilis naglakad palayo. Susundan sana pero pinigilan na ni Ronnie. Tay, tignan niyo muna yung kabaong ni Tiyo. Baka hindi niya nakatawan yung nasa loob eh. Sinuri ni Tatay Rencio ang bangkay. Hindi pa naman nagalaw ng nilalang. Nanatili ito sa tahanan at nagbantay sa paligid. Ang kababata sa kabilang banda. Hindi nagpakita sa mga sumunod na oras. Sa huling gabi ng burol, dumarami ang tao dahil nagdaraos ng misa. May kumpare kasi ang yumao na nagtatrabaho sa abroad. Nang malaman ng tungkol dito, alang-alang sa pagkakaibigan, siya ang umako sa gastusin ng burol mula sa pagkain hanggang sa pagpapalibingan. Sa kalagitnaan ng seremonya, napansin ni Ronnie ang ama na palinga-linga sa paligid. Pumasok ito ng kusina. Paglabas ay merong nakasugbit na itak sa tagiliran. Tsumempo ang binata. Nang may pagkakataon ay mabilis na sumunod. Sa dulo ng taniman nagtungo ang ama. Nasa kalagitnaan pa lamang si Ronnie. Natigilan ng makita ang aswang na nakatago sa hindi kalayuan. May daladalang kaperasong puno ng saging. Tutok na tutok sa tahanan ng tiyuhin. Gustong lumapit dahil sa seremonyas na nagaganap. Hindi lang magawa. Napilitang lumipat nang magsimula ang banal na seremonya. Sa kabilang bahagi ng taniman, nakita ng binata ang ama. Tumatansya sa pagsugod ng aswang. Tahimik na nakasunod. Unti-unti ring nagtaka dahil parang hindi nakikita ng nilalang si Tatay Rencio. Hindi umalis ng lugar ang aswang. Naghahanap lang ng pagtataguan kung saan din hindi maririnig ang nagaganap na misa. Si Ronnie,
Minabuting isiksik ang sarili sa nagyayabungang palay. Nang mga sumunod na sandali napansin ang paglalaban ng dalawa. Mabangis na umatungal ang aswang, sabay sugod kay Tatay Rencio. Walang tigil ang pagkalmot. Kumakagat. Nananakal. Gayunpaman, nilalaro ng manunugis ang laban. Tinatamaan ng atake pero baliwala lamang. Nang siya naman ang makabuelo, walang humpay na tinaga ang aswang. Ulo ang pinunterya. Hindi nakatagalang nilalang. Pinugutan. Hindi lang yun. Maayos na inilatag ng manunugis ang katawan nito sa lupa. Kumuha ng malalapad na dahon ng saging bilang lagayan sa ginawang pagutay-gutay na lamang loob. Pinutulan ng mga braso at mga binti. Binuksan mula dibdib hanggang tiyan. Bumaha na rin ang dugo nito sa lupa. Hindi na kayanan ni Ronnie ang kaganapan. Dali-daling nag-iwas ng tingin bago masok. Nang mapansin siya ng ama, inutusang bumalik ng tahanan at asikasuhin ang burol ng tiyuhin. Nasunda ng panunugis ni Tatay Rencio, pero yun na ang huling beses na nagsama sila ng ama. Maigpit siyang pinagbawalan dahil kapag nagkataon ay pwedeng madamay sa kaguluhan. Minabuti na lang makinig para sa kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang tungkulin ng ama, pero may katanungan pang hindi nasasagot. Kung anong klase ng gamit ang tinatangan ni Tatay Rencio. Wala itong inaatras ang laban kahit na pinakamalakas na aswang pa ang karap. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Laking gulat ng binata dahil pumunta ito sa kanyang tahanan. Sa itsura ng kanyang ama, doon na manunuluyan. Lihim na pinagmamasdan ng binata ang pag-aayos nito ng gamit. Hindi nagtagal. Nasipat ang isang bagay. Isang uri ng itim na dila. Ito na ang tamang panahon para magsama tayong dalawa at unti-unti mong matutunan ang kaalaman ko. At bilang unang aral, ito na ang matagal kong nililihim sa'yo. Ang aking tangan, ang dila ng aswang.